17 days to go, magsisimula na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Huwag lang sanang gumawa na naman ng panibagong gimmick si Senate President Chis Escudero. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bago po yan, isa munang magandang balita. Tiwala kay PBBM umakyat sa 48% ayon sa bagong SWS survey. Umakyat sa 48% ang trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Hunyo batay sa pinakabagong SWS survey na kinomisyon ng Strat-based Group. 10% pagtaas mula noong Mayo. Isinagawa ang survey mula June 25 to 29 sa 1,200 respondents na nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng kumpiyansa ng publiko sa liderato ni PBBM sa ilalim ng kampanyang Bagong Pilipinas. Ayan, kasi alam nyo para sa akin, kaya nung mga nakaraang buwan, medyo mababa ang trust rating ni President Bongbong Marcos ay dahil sa mga mapanirang kampo ni Sara Duterte. Kayo ba naman ang tadtarin ng mga fake news? Marami po sa ating mga kababayan ang basta-basta na lang naniniwala na hindi na kinaklarify or bine-verify o nagre-research para alamin kung totoo ang kanilang mga inilalabas na mga fake news. Dahil sa 10 sasabihin nila, 11 ang fake news. Sa nakikita ng taong bayan na patuloy pa rin ang trabaho ng ating presidente, nagigising po ang marami sa ating mga kababayan na ang ginagawa ng kampo ni Sara Duterte ay puro paninira lamang. Tingnan ninyo, lahat ng issue gagawan nila ng fake news dahil alam nila maraming mga DDS. Actually, mga DDS na lang po ang naniniwala sa kanila dahil gising na po ang mas nakararaming Pilipino. Kung napaniwala sila ng kampo ni Sara Duterte, habang tumatagal, nakikita nila ang ginagawa ng kampo ni Sara at natatauhan sila. Sa totoo lang po, natatauhan sila sa mga pinaggagawa ni Sara Duterte. Araw-araw na lang siyang may inilalabas na statement. Akala ba niya nasisira niya si Bongbong Marcos? Kung nagtagumpay sila ng mga first few months ng kanilang paninira, not for long. Dahil ngayon, bumabalik na po ang tiwala ng taong bayan kay President Bongbong Marcos. At habang tumataas ang kanyang trust rating, pababa naman ng pababa ang tiwala ng taong bayan kay Sara Duterte at kay Senate President Chis Escudero. Hindi na natin kailangan tanungin pa kung bakit bumababa ang rating ni Chis Escudero. Alam naman po natin kung paano niya pamunuan ang Senate at kung paano niyang idinelay ang impeachment trial ni Sara Duterte. Sa dami po ng grupo ng mamamayang Pilipino na talagang hinihingi na dapat matuloy ang impeachment trial. In fact, 66% na po ng madlang Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. So tuloy lang po ang paninira ni Sara Duterte. Welcome po yan sa kampo ni President Bongbong Marcos dahil meron po tayong kasabihan, habang ikaw ay binababa ng iyong mga kalaban, inaangat ka naman ng Panginoon Diyos. So ano na ba ang bago sa impeachment trial ni Sara Duterte? Ito po nabasa ko sa post ni Richard Heydarian. Sara, impeachment trial, gaining momentum na. Grabe ang backlash kay Chis. DDS senators got the message. Kasi nito mga nakaraang linggo, tulong-tulong pa ang mga senador ni Duterte. Lahat ginagawa nila ang paraan, naghahanap ng mga teknikalidad para lang hindi matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Na kahit na itong si Chis Escudero, na akala mo siya ang Panginoon ng Senado, ay walang pakialam kung ano ang gusto niyang gawin, yun ang gagawin niya. Kahit na ba wala na sa konstitusyon. Kaya natawa na lang ako sa isang statement ni Senate President Chis Escudero. Sabi niya, ang tunay na leader marunong makinig bago magsalita. Ano ba ang ginawa ni Chis Escudero? Kabaligtaran po ng kanyang sinabi na ang tunay na leader marunong makinig bago magsalita.
si Chis Escudero magsasalita muna. Saka na siya makikinig. Or ang pinakikinggan niya lang ay ang mga kapwa niya senador ni Duterte. Sa backlash na kanyang inaabot, napakarami na pong sektor ng sosyedad natin ang kinukondena ang pagiging diktador ni Chis Escudero. Hindi siya uubra. Kung akala niya one-man army or 18-man army sila dyan sa Senado na mapapadismiss nila ang impeachment trial ni Sara Duterte, nagkakamali po kayo. Tandaan ninyo, hindi po kayo ang mananaig. Taong bayan po ang mananaig. Kahit na sa Supreme Court paabutin yan, i-dismiss man yan ng Supreme Court. Kapag nagsalita na ang taong bayan, wala kayong magagawa. Kayo ang walang magagawa, kundi ang sundin kung ano ang gusto ng majority ng taong bayan. So, totoo ba itong sinabi ni Chis na marunong makinig bago magsalita ang tunay na leader? Magpakita ka muna ng prueba, Chis. Huwag mo nang harangin ang paparating na impeachment trial ni Sara Duterte. Kailan ba magaganap yung trial ni Sara Duterte? Sabi po dito sa balita, itinakda ang impeachment trial kay VP Sara Duterte sa darating na Agosto 4. August 4 po yan. Isang linggo matapos ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Dahil sabi dito sa balita sa DZMM, VP Duterte haharap sa impeachment court matapos ang SONA. So, umasa po tayo na matutuloy na itong impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi ba ito rin naman ang hinihintay ni Sara Duterte? Gustong-gusto niyang umarap para daw linisin ang kanyang pangalan. Ganun naman pala eh. Ito rin yata ang sinabi ng kanyang spokesperson dyan sa OVP na handang harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Handa naman palang harapin. Bakit gustong ipadismiss? Contradictory, hindi ba? Sasabihin nila na handang harapin, pero pilit na pinadidismiss. Ano ba ang gustong gawin ng kanyang 16 na abogado? Di ba gusto nilang ipadismiss? Ano ang gustong gawin ng 18 senador na mga pro-Duterte senators? Di ba gusto nilang ipadismiss? Ilan lang ba sila kumpara sa milyong-milyong Pilipino? In actuality, 66% ng mga Pinoy gustong makitang harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Sabi pa ni Sara, gusto niyang magkaroon ng bloodbath dyan sa impeachment trial na yan. So, hat na si Sara Duterte dahil gusto niya ng bloodbath. Uy, teka muna, meron palang kinlarify si Sara Duterte tungkol dyan sa bloodbath na yan. Dahil kung napanood niyo yung video kung saan sinabi niya na marami daw ang hindi nakakuha ng ibig sabihin niya dun sa salitang bloodbath. Ang paliwanag niya, ang bloodbath daw na magaganap ay hindi ang pagdanak ng dugo, kundi ang pagdanak ng kanyang sariling dugo. Dahil sinasabi niya na yan daw impeachment trial na yan ay persecution na ginagawa sa kanya ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. At yan daw persecution na yan ay parang para sa kanya ay crucifixion. At dahil ang crucifixion ay kailangan ipako siya sa krus, may dugong dadaloy doon sa mga pinagpakuan sa kanya at yung daw dugong yon ang magiging bloodbath niya. Okay, yun po ang paliwanag niya. Siyempre, dumaan yung panahon eh. Ngayon, iba na. Samantalang nung una, nung sinabi niyang bloodbath, talagang G na G talaga siya eh. Gusto niya ng bloodbath. Tapos ngayon, mag-iiba na siya ng ibig sabihin ng bloodbath. Sariling dugo daw niya yon dahil para daw siyang i-crucify. Ipapako sa krus at ang mga lalabas na dugo sa kanya, yun ang bloodbath niya. Okay, maliwanag po. O ay pagbigyan na natin si Sara Duterte. Para naman yan yung tatay niya eh. Kung anong sasabihin niya yun, bukas iba na. Yung pagbabanta niya sa ating presidente. After a few days, sabi niya, wala daw siyang ginagawang pagbabanta. Sanay na po tayo kay Sara Duterte. Gusto niyang humarap sa impeachment trial, pero gusto niyang ipadismiss yung kanyang trial. Ano ba talaga ate? Make up your mind. Kating-kati na ang Pilipino para makita kang sagutin. Ano naman yan eh? Trial pa lang naman yan. Yun lang naman ang gustong mangyari ng mga Pilipino. Ituloy ang impeachment. Huwag harangin ng mga senador ni Duterte. Dahil meron pa rin pong mga senador na gustong ituloy yung trial na yan.
Isa na po dyan si Senator Ping Lacson. Nung sinabi niya na hindi siya pabor at hindi niya pipirmahan yung gusto nilang mangyari na i-dismiss ang impeachment trial. Kailangan daw makita ang ebidensya bago magdesisyon kung i-acquit o i-convict. Hindi kasama yung salitang i-dismiss. Dahil para kay Lacson, gusto niyang makita ang ebidensya. Isa pa, si Senator Raffy Tulfo. Aba, teka muna, mukhang magkasalungat sila ng kanyang kapatid na si Erwin Tulfo. Although may nabasa ko na pareho nilang sinusuportahan ang Senate presidency ni Chis Escudero. Pero kung si Erwin Tulfo, ang gusto niya ay kung after a few days or siguro after a few sessions at wala naman daw maging laman yung ilalabas ng mga ebidensya, i-dismiss na lang daw ang kaso. Pero itong si Senator Raffy Tulfo, salungat kay Erwin Tulfo. Sabi po dito, Senator Raffy Tulfo said that he will vote against a possible motion to dismiss the impeachment case of Vice President Sara Duterte, saying the trial should proceed in the 20th Congress so that Duterte can prove her innocence as she claimed. Dahil siyempre hanggang ngayon, sasabihin ni Sara Duterte na wala siyang kasalanan. Pero yan po malalaman natin sa impeachment trial kung talagang wala siyang kasalanan. So salamat naman dito kay Raffy Tulfo at hindi siya tumulad kay Erwin na kung wala daw laman ang mga ebidensya, i-dismiss na lang ang kaso. Para kay Raffy Tulfo, he will vote against a possible motion to dismiss dahil gusto niya makita that Sara Duterte will prove her innocence. Pero mukhang nagbago na ng isip itong si Bato de la Rosa nung hindi natuloy yung kanyang motion to dismiss bago matapos yung 19th Congress. Yun din daw ang kanyang gagawin sa 20th Congress, ang ipa-dismiss yung impeachment trial. Ngayon medyo nag-iba na ang sinabi ni Bato de la Rosa dahil hindi na po niya uunahin yung pagpapadismiss ng impeachment case ni Sara Duterte. Ang uunahin niya ay ito, Senate jurisdiction sa impeachment, uunahin ni Senator Bato. Ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Sa ginanap na isang press conference, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na wala siyang balak na maghain ng motion to dismiss laban sa impeachment complaint para kay Vice President Sara Duterte sa pagsisimula ng 20th Congress sa Hulyo 28. Sa halip na hilingin na ibasura ang impeachment complaint, sinabi ni De La Rosa na maghahain siya ng mosyon na magdedetermina kung papayag ang mga senador na sumunod sa naging aksyon ng kanilang mga kabaro noong 19th Congress sa isyu ng jurisdiction. Yun lang ang tatanungin ko para masolve natin ang issue ng jurisdiction. Kapag pumayag ang majority ng House na tatawid ang jurisdiction sa 20th Congress, so gusto ko ring tanungin ang Senado. Kasi pareho rin naman yung nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong Congress. Okay, alam mo, Senator Bato, kahit na ano pang gimmick ang gawin mo, ipa-dismiss mo o itanong mo kung papayag ang Senado ituloy ang impeachment na yan, hindi nyo pwedeng hindi ituloy ang impeachment dahil taong bayan ang makakalaban ninyo. So, matutuloy na ba ang impeachment trial sa August 4? May hirit pa itong spokesperson ni Vice President Sara Duterte. Inihayag ni Office of the Vice President Spokesperson Attorney Ruth Castelo na maswerte ang Pilipinas dahil makakatipid ito ng milyong-milyong piso kung hindi matutuloy ang impeachment trial na aniyay technically defective mula pa sa simula. Yan ang sinasabi ko sa inyo Dadaanin nila sa teknikalidad. Hindi na po uubrayan sa tagal ng pagkakabinbinyang impeachment trial na yan. Subukan ninyo lang. Wala kaming pakialam kahit na gumastos ng milyong-milyon ang gobyernong ito. Matuloy lang yung impeachment trial na yan. Kasi matapos yung impeachment trial na yan, makonvict or ma-acquit si Sara Duterte, babalik sa dati ang ating buhay. Mapagtatrabahuan natin ulit yung milyong-milyong sinasabi ng spokesperson ng OVP na mawawala. Makakatipid daw tayo?
Paano naman yung nilustay? Yung ginastos ng 11 days, yung 125 million. At hindi lang yun may iba pa na malaking halaga. Pababayaan na lang yun dahil makakatipid tayo ng milyong-milyon. Yung 125 billion, ile-let go na lang natin dahil ang naglustay ay si Sara Duterte. Ano bang klaseng attorney itong spokesperson ng OVP? Nang uuto ka ba o nang bubudol ka? Ang pera pwedeng kitain kahit na gumastos tayo ng milyon-milyon. Ang importante, lumabas at malaman ng buong Pilipinas ang katotohanan. Isa pang parang nang uuto, itong si Sal Panelo. Sabi niya, may impeachment trial or wala, a win-win for VP Sara. Dismissing the impeachment complaint or proceeding to trial, win-win daw yun para kay VP Duterte. Ginagawa tayong bobo nitong si Sal Panelo? Yes, kung ma-acquit, panalo siya. Sa tingin nyo, pag na-convict, panalo pa rin siya? So, hihintayin po natin August 4, simula ng impeachment trial ni Sara Duterte. Sana naman wala tong harangin pa ni Chis Escudero. Dahil meron pang isang binitawang salita itong si Chis Escudero. Hindi ko alam kung matatawa ako dito or maaasar ako. Sabi niya, hindi tayo pwedeng mapagod magmahal sa bayan. Tuloy lang. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Chis Escudero dito na tuloy lang. Tuloy lang yung ginagawa niyong kalokohan sa Senado o tuloy lang ang impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil sabi niya, hindi tayo pwedeng mapagod magmahal sa bayan. Sana nga, pagmamahal sa bayan ang ibig sabihin ni Chis Escudero at hindi pagmamahal sa mga Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ba ninyo, matutuloy na ang impeachment trial sa August 4? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.